Kumusta buong mundo? Sa mga kaibigan ko, sa mga kumari ko na lagi sabi nanonood sila, maraming salamat. Sana ay naisama ko kayo dito sa bukid ngayon pero saglit lang nga at may pasok na mga bata pero mas pinili ko na pumunta rito dahil nare-relax ang aking isipan kapag nandito ako. Walang panic attack at walang stress. Para bang nasa paraiso lamang ako na walang iniisip. Ito na nga isang maganda dito sa pepino. Tingnan nyo, napakaliit lamang ng bulaklak. Kasing laki lamang ng aking tangan or thumb. O, tingnan nyo ang magic na ginagawa ng Diyos. Napakabulilit, napakabulinggit. Yan, hindi mo iisipin na sila ay lalaki at hahaba. O, diba, kilipas nga ng ilang araw at ilang linggo, ay handa na silang pitasin at kainin. Wala nang sasarap pa kapag ikaw ay pipitas ng sarili mong tanim. O kahit na nga tanim ng tatay ko yan, basta ang sarap sa pakiramdam na pipitasin mo na yung bunga niya, diba? At ngayon nga, sabi ni Papa ay marami na ngang bunga at pwede na itong pitasin kasi doon sila namunga sa ibabang parte. Sabi ko, babawasan ko yung mga dahon. Siguro yung taba nila andun lang sa lower part. Kaya kailangan na pagapangin na siya pataas para hindi na tumatama doon sa putik. Ayan, kasi tingnan nyo, oh, nakahiga sila sa putik. Kaya naman kailangan pang hugasang mabuti yan dahil nakaabot na nga sila dyan sa lupa dahil humaba na sila. Ayan. Ang bilis lang nilang tumubo. Ang gandang pagmasdan. Kapag nandito ka, ay talagang mararamdaman mo na parang ang lapit lang ng Diyos sa'yo at hindi mo kailangan mag-alala sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kapag ka naman nasa trabaho ka, grabing stress. Ganun talaga. Pero kailangan ding maghanap buhay. Paminsan-minsan kapag weekends, kailangan mo pumunta sa isang lugar kung saan pwede kang makapag-relax, pwede mong imilabas yung lahat ng mga nararamdaman mong problema, pag-worry, nga ba yan? At iba pang mga negatibong kaisipan dito, puro lang positibo at saka wala kang iniisip kung maganda ka o pangit ka, hindi maganda ang damit mo, walang kulay ang iyong mga kuko o walang kulay ang inyong mukha, pero kailangan mag-sunblock ka kasi baka sobrang mainit. Tapos ayan, so tuwang-tuwa ako habang ina-harvest ko nga yung pepino. Ito nga lang ang hindi maganda dito dahil mayroon irrigation ang mga plots ni Papa. Dahil mga plots ay puno na ng tanim, doon ka dadaan sa putik. E paano na lamang kung nakasapatos ka? Sabi ko sa Papa, lagyan mo siguro ito ng mga batong tungtungan para naman kapag nag-harvest ay may tutungtungan at hindi lumulubog yung lupa sa putik. Ayan na po, tapos na ako mag-harvest at yan ang nakuha ko. Nakapagkilo nga pala ako ng 6 na kilong pipino at yan po ay binili na ng mga kapitbahay lamang namin dito sa halagang 30 pesos per kilo. Pero kung nasa Legazpi ka, alam ko nasa 50 pesos per kilo ito. So, order na!